Praise God! Good morning pong muli sa bawat isa. Tayo po ay muling magpalakasan sa kabila ng mga kabisihan ng mga tao. Purihin ng Diyos at tayo po ay patuloy na mag-encourage one another. Kaya sa umagang ito, kumusta po ang bawat isa? Huwag po tayo magsawa na patuloy na makinig ng mga word of encouragement para tayo lumakas. At sa umagang ito, patuloy po tayong magpalakasan at kunin natin ang ating mga Biblia at matatagpuan natin ang ating word of encouragement sa Hebreo 12:2. Parati natin po naririnig ang mga salitang ito pero napakahalaga nito sa buhay nating mga mananampalataya. Sabi dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at sa ngayoy nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ama, sa pangalan sa salamat po, samahan mo kami, gabayan mo kami, sanctify us, Lord, upang sa umagang ito kami po makapagbigay ng word of encouragement sa bawat isa dahil napakahalaga ng patuloy na makarinig ng salita ng Diyos upang kami po ay patuloy na lumalim ang pananampalataya kay Kristo lamang. Salamat po, Holy Spirit, be with me. Anoint my lips, O God, na ang lalabas sa bibig ko ay makapagbigay ng pag-asa. Thank you po. In Jesus' name we pray. Amen. Napakaganda ng ating word of encouragement sa umagang ito. Amen. At nawa po tayo ay patuloy na mapagpala. At ano po ang ating pinakatema sa umagang ito? Dito sa ating binasa, sabi doon ay ituon ang ating, sabi doon, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Yun ang pag-usapan natin. Paano ba natin maitutuon ang ating paningin kay Jesus Christ? Hallelujah! Sa panahon natin ito, kung titingin ka sa paligid, ang dami pong katatakutan, distraction. Kaya kung tayo po ay mahina ang pananampalataya, ay mahihirapan po tayo. Kaya po sa magang ito, we encourage you ng Word of God na napakahalaga na kay Kristo pala natin ituon o ipukos ang ating pananampalataya dahil napakahalaga ng salitang ituon o ipukos. Amen? Kaya po, ano ba yung makikita natin dito? Bakit? Ano ba yung ibig sabihin ng ituon? Ibig sabihin ng ituon natin ang ating mga mata, ang ating paningin, o in other words, yung mata natin ay pananampalataya. So, paano natin itutuon ang paningin natin sa Lord? So, kagaya nga po na naririnig natin, na didignan natin, katulad ng isang kabayo. Yung pong kabayo ay walang kaunawaan, kaya po kailangan nila ng tao na nagre-renda. Kaya po pala yung kabayo ay nilalagyan ng yung harang dito sa tagiliran para siya ay hindi titingin sa kanan, hindi titingin sa kaliwa o kung paano pa man. Kaya yung pala ang purpose nun para yung paningin ng kabayo ay diretso lamang para makarating sa patutunguhan. Kaya po sa ating buhay, mananampalataya, napakahalaga na tayo rin naman ang mga tumanggap na kay Kristo. Mga believer of Christ na sinasabi, mga 5 taon na, 10 years, 30 years, 40 years, 50 years, ay matatagal na sa pananampalataya. Pero bakit kumisan, dumaranas pa rin ng panghihina ang mga mananampalataya kasi nga po gawa sa mga problema at pagsubok. Yan naman ang gagamitin ng kaaway para tayo manghina, di po ba? Yung kawalan, yung mga nakikita, yung katakutan, yung mga bagay na nakikita natin sa paligid ngayon, yan ang mga gagamitin ng kaaway. Pero tandaan po natin, once na alam natin yung salita ng Diyos, tayo nakaruted sa salita ng Diyos dahil yun naman ang sabi, kagaya nga noon na kailangan natin na ituon ang ating paningin, ituon natin ang ating pananampalataya kay Kristo lamang dahil si Kristo lamang yung author ng buhay natin, siya ang nakakaalam ng mga patutunguhan natin. Kaya po napakahalaga na alam natin kung paano natin i-apply, ipapamuhay ang salita ng Diyos para
tayo ay patuloy na lumalalim sa pananampalataya kay Kristo. Amen! Praise God, bakit naman po napakahalaga na ituon natin ang ating paningin kay Kristo o yung pananampalataya. Hindi po lingid sa bawat isa. Ano yung pinakamahalaga na mayroon tayo sa ating buhay na dapat nating ingatan at alagaan? Walang iba po kundi pananampalataya. Di po ba? Ang pananampalataya natin, kaya sinasabi doon ni Pablo na i-focus ninyo, ituon ninyo ang inyong mga mata, yung mata ng inyong pananampalataya kay Kristo, kasi yung pananampalataya po ang susi para tayo ay makapunta sa buhay na walang hanggan. Di po ba sa Efeso 2:8-9, ang Diyos ay may regalo sa iyo at sa akin na regalo na buhay sa langit, eternal life. At matatanggap natin ito saan? Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya po napakahalaga ng salitang ituon ang ating pananampalataya kay Kristo. Kasi kung hindi natin itutuon ang pananampalataya natin kay Kristo, talaga pong sa panahon natin, lalo tigit sa last days, nasabi doon, ay darating yung apostasy sa buhay ng mga mananampalataya. At ano na naman po yung apostasy? Parati nating naririnig yun. Ang apostasy, ito po yung manlalamig sa pananampalataya. Bakit manlalamig? Kasi yun yung pinakamahalaga na dapat mayroon tayo. So, ika-counterfeit naman yung kaaway. Yun ang tatanggalin sa mga mananampalataya. Kaya yun po yung ating dapat nabantayan, mga kapatid, kay Kristo. Kaya di po ba sabi doon, kailangan natin kapag tayo kulang sa pananampalataya, humingi tayo, increase our faith, ask God, at bibigyan na tayo na mag-increase ang ating pananampalataya. Kaya di ba, may guidelines doon, kapag ang isang tao ay may pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, ay makakagawa ang Diyos. Papayag ba tayo na yung ating pananampalataya ay ganun lamang kalaki sa buto ng mustasa? Eh di syempre hindi, kailangan natin itong palaguin. Ang pananampalataya kailangan mag-increase sa ating buhay sa araw-araw, kasi yun ang napakahalaga na dapat mayroon tayo pananampalataya. At yung pananampalataya na yan, kung hindi natin i-activate at walang gawa, ay di patay din. Di ba sabi ni Pablo, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So yung pananampalataya natin kay Kristo, sasamahan natin ng gawa. Kung gusto natin na lumago sa pananampalataya, anong gagawin natin? Mananalangin. Ano pa? Magbabasa ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ay i-apply natin sa ating buhay. Aawit tayo ng mga papuri. Tayo ay dadalo sa mga pampalakasan. At yung mga narinig natin na salita, yun ang kukunin natin, pupulutin natin yung mga salita na ipinaparating ng Diyos para i-apply natin sa ating buhay. Lahat po tayo para tayo ay lumago sa pananampalataya. At sabi pa nga po doon sa salita niya, ang pananampalataya ay lalago sa pamamagitan ng pakikinig. Pakikinig ng mga salita ng Diyos. Ay kung hindi tayo nakikinig na salita ng Diyos, paano tayo lalago sa pananampalataya? Kung ang nakikita natin ay puro katatakutan, puro masama, bagamat ang mundo talaga ay pasama ng pasama, pero inuutusan tayo, God words command us to fix our eyes unto Christ. Yung pananampalataya natin ito sa Kanya, palaguin natin ang pananampalataya natin, para pag dumating yung panahon na may problema at pagsubok, hindi tayo basta-basta magugupi o magagapi ng mga problema at pagsubok ng kaaway. Kaya po napakahalaga yung pananampalataya natin. So dahil ang pinakamahalaga yan ang iisturboy ng kaaway. Kaya para po tayo ay hindi manlamig sa pananampalataya, gagawin natin yung pinapagawa ng Diyos. Kailangan nating basahin yung salita niya, sundin natin yung pinapagawa ng Panginoon sa iyong buhay at sa aking buhay. Lahat po tayong mga mananampalataya, kung ano yung pinapagawa niya, yun ang gawin natin para tayo po ay mag-increase. Di po ba? Kulang kayo sa mga kaalaman, sa kaunawa, sa katalinuhan. Ask God na i-increase ang ating faith in Christ at tutulungan tayo ng Panginoon. Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya po talagang mag-focus po tayo kay Kristo. Bagamat may nakikita tayo sa paligid, ipag-pray lang natin yan. Pero meron tayong goal na yung ating mga mata ng pananampalataya ay nakatuon lamang
kay Jesus Christ. He is the author of everything. Kung magtitiwala tayo, ibibigay ang ating buhay sa Kanya na. Nasa Kanya ang lahat ng bagay. At hindi naman tayo nung pababayaan kasi God is God. Hindi yung nagbabago, hindi katulad na tao, pabago-bago. Pero talagang kailangan nating manampalataya sa Kanya at ibigay natin yung ating 100% na tiwala sa Kanya para tayo ay Kanyang tulungan. Amen! Purina. Napakahalaga na manatili tayo sa Kanya. Yung ito natin ang ating mga mata sa Kanya. Kasi meron dito, sabi dito, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng tronong Amang Diyos. Tingnan niyo po, napakabuti ng Panginoon. Hindi po si Jesus Christ ay nagtiis ng kanyang hirap, nalampasan niya yung binigay sa kanya, dapat gampanin niya, nagtagumpay siya. At siya ngayon na nasa kanan ng Diyos Ama sa langit. So yung mga tao na mananatili, mananampalataya kay Kristo, itutuon yung pananampalataya kay Kristo, ay mararanasan ang pagsama ng Diyos at hindi pababayaan ng Panginoon. Dahil yun ang pangako niya. Kaya po, nawa sa ating mga buhay, iba-iba man tayo, may kabisihan man tayo, tandaan po natin na napakahalaga na bigyan din natin ng panahon na yung ating pananampalataya kay Kristo ay patuloy na lumago at yung ating mga mata ng pananampalataya ay sa Kanya natin ibigay kasi siya yung Diyos na may alam ng ating buhay at ng ating future. Mapapanghawakan po natin yung mga salita niya na sinasabi sa atin. Amen? Purihin ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Nawa po tayo na pagpala ng salita ng Diyos sa umagang ito na kung magpapatuloy tayo na sa Kanya magtitiwala, mananampalataya, kailanman hindi tayo pababayaan ng Panginoon, sasamahan tayo, gagabayan tayo, anuman ang mga nangyayari sa paligid, tayo ay iingatan ng Panginoon kasi pangako niya sa mga mananatili na nakatuon ang pananampalataya nila kay Jesus Christ lamang. Amen! Ama, sa pangalan sa salamat sa umagang ito, patuloy pagpalain ang bawat isa, ang mga nanonood ng morning devotion, bagamat mga busy ang mga tao, pero Ama, patuloy mo kami i-increase our faith at yung pananampalataya na yan, Ama, ang patuloy na magdadala sa amin doon sa pangako mo na buhay na walang hanggan. Kaya Lord, ano man yung nakikita namin, patuloy namin dinadalangin, let our eyes, yung mata ng pananampalataya ay nakapokus lamang kay Jesus Christ na siya po ang may hawak ng lahat ng buhay, lahat ng mayroon sa mundong ito, siya po ang susi. Kaya po manatili po kami sa Kanya. Pakahawakan mo nga po kami, ang aming mga kamay, upang kami po ay hindi mahulog sa panlalamig. At sa araw-araw na buhay, pagpalain mo mga kapatid, mga nangangailangan spiritually, physically, emotionally, bawat mga samahan, ikaw po ang mataas, sa mga namumuno, dinadalain po namin ang Pilipinas, ang mga gagawin na butuhan, bayaan mo po na yung mga mananampalataya, ay yung may takot sa Diyos, hallelujah, tulungan po kami na bigyan ng word of wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, how to handle, Panginoon, ng mga nasa paligid ng may kapayapaan sa aming puso. Pagpalain mo po ang mga kapatid sa mga ito, anumang samahan ng mayroon. Ang mataas ay si Jesus Christ, hindi po ang mga tao, kundi ikaw po ang mataas sa aming mga buhay, at magawa po namin yung pinapagawa mo na proclaim the word of God, dahil ikaw po ang nagliligtas. Pero salamat po, Panginoon, yung mga dinadala mo sa bahay-sambahan, kung saan-saan, bawat sambahan, yung po ang patuloy naming alagaan, turuan at i-disciple para sila po ay magamit mo rin sa paghahayo. Kaya salamat po. Alam ko po na ikaw ay Diyos ng katarungan, kaalaman, nasa iyo ang lahat. Kaya po patuloy naming hinihintay palagi yung mga pinapagawa mo sa amin. Sabi nga po doon, if your presence doesn't go with us, wala pong saysay ang aming ginagawa. Kaya po, bayaan mo na ang presensya mo, ang banal na Espiritu,
parati ang gagabay sa amin, Lord. Hindi po kami ang makita, kundi ikaw sa aming buhay. Hindi na po kami laman. Help us, Lord, kagaya sa Galatians 2:20, na kami mamuhay sa lead ng Banal na Espiritu upang yung aming laman ay hindi makapanay. Kaya, Lord, bless whatever need ng mga tao, spiritual, physical, emotional, bawat bahagi. Sa umagang ito, mapagpala, kalakasan, kalusugan. Marami pong may sakit at ang pinakamaganda po ay makasumpong ng kaligtasan ang mga tao. Bawat bansa, every nation, O God, let your will be done sa buhay ng bawat isa at kami maging kagamit-gamit sa iyong kalwalhatian. Maraming salamat po sa iyong papuri. Pasasalamat sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Glory to God. Napakat po natin ang Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. At see you po sa mga susunod na morning devotion. At share po natin habang pwede pa mag-share. Dahil ito ay salita ng Diyos, ito po ay patuloy natin na suportahan mga gawain ng Panginoon. Amen. Sa Diyos ang papuri. Glory to God.